At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. So ayan, habang wala pa si chapter 1124 ay eto muna tayo sa full colored version ng manga nito ni chapter 1123. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula sa aftermath dyan sa Egghead Island pagkatapos i-release ni Emmett yung hacking nakasid sa kanya. At dito makikita nga natin na bagsak na ngayon yung mga marines natin dyan. So dito sa kabilang banda, pati yung mga Vice Admiral natin, etong sila Dal, wala na, bagsak na nga rin. Pero etong Seraphim na Boa, gising siya at ginigising niya nga itong isa sa mga Vice Admiral natin. At sinasabi na gumising sila kaagad kasi nga yung Straw Hat Pirates tatakas na. But then ay pagkatapos nga nito ay talo naman dito yan na kala Luffy. At eto nga si Brogy, tinitignan niya, mina-microscope niya yung mga marines at nagugulat siya, sabi niya nga dyan, wow, amazing, lahat sila bagsak na, sabi niya ganyan. So dito tawa-tawa eto si Dorit, sabi niya nga dyan na ang lakas nung hacking pinakawalan nga ni Emmett at para mas malakas pa nga yan kumpara dun sa hacking ni Shanks, pero hindi naman daw yan hostile, sabi niya ganyan. But then pagkatapos nga nito ay sigaw na etong si Luffy, sabi niya nga dyan, maraming salamat Ancient Robot. Pero dito ay wala nang reaction, di na nakapag-respond pa etong si Emmett. So kasi nga parang nalobat na etong si Emmett dyan. Pero eto tawa-tawa etong si Luffy. At din pagkatapos nga niyan ay dito celebrate na ngayon yung mga higante natin. At sabi ngayon dito ni Dorit sa ni Brogy, okay sige, alis na tayo dito, sabi niyang ganyan. So kaya nga yan, sigawan na yung mga crew nilang higante dyan at alis na ngayon etong Straw Hat Pirates natin at yung Elbaf dyan sa Elbaf ship pala dyan na sa may Egghead Island. At then ay dito makikita nga natin na ito si Bonnie, balik na siya sa kanyang tunay na form, sa kanyang bata ulit. At ayan, yakap-yakap na si Kuma. So itong si Zoro relax na, hihinga-hinga na, habang itong si Usopp iyak siya. Yun, kita na nga kasi ulit dyan itong dalawang master niya, habang si Luffy natuyot na ulit at ayan, higa-higa na lang siya kay Nami. So hindi na nga makagalaw ulit dyan itong si Luffy. Pero sa kabilang banda ay eto nga sa side ni Sanji ay ayun, mag-isa siya na tinitignan etong ang si Dr. Vegapunk. So yan, wala na etong si Dr. Vegapunk, patay na siya. At ngayon sabi nga ni Sanji dyan na hindi niya maintindihan, hindi siya makaka-catch up dun sa sinasabi sa kanya ni Dr. Vegapunk before nung dun nga sa may Egghead Island sila, kasi nga nagkakagulo Pero ang sabi nga dito ni Sanji, eto ba talaga yung gustong mangyari nito ni Dr. Vegapunk? But then ay after nga nito ay dito na nagkaroon ngayon ng flashback 2 weeks ago. At eto nga yung time na kung saan nakita nito ni Shaka na may pagbabago dun sa data nila. So sabi nga ni Shaka dito na unti-unti o gradually na i-increase yung amount ng energy na nilalagay dun sa mga Seraphim. At eto nga sinabi niyan kala Dr. Vegapunk sa kay Pythagoras. So dito nagugulat yung dalawa, sabi kasi nila dyan na hindi nga ito yung datang nilagay nila dyan. So kaya naman dito sabi nga ni Shaka, isa lang ibig sabihin nito na may nagtampered sa data nila at pati nga rin si Mother Flame tinampered, nang sa ganun ay ma-stole o manakaw nga yung energy ni Mother Flame. So isa nga lang daw ang ibig sabihin nito. At dito na nakat etong si Shaka at etong si Dr. Vegapunk na yun nagpatuloy. At eto gulat na gulat si Dr. Vegapunk, sabi niya nga dyan, isa lang ibig sabihin yan, Vegapunk yung may kagagawa nito, si Lilith, sabi niyang ganyan. At eto sagot si Shaka, sabi niya nga dyan na mukhang silang tatlo lang yung inosente kasi silang tatlo lang yung may matibay na alibay. So ngayon dito sabi ni Shaka, masyadong malaki talaga, insane amount yung nakuwang energy sa kanila. So ngayon kailangan nilang gawin ay i-observe yung apat pang Vegapunk para malaman kung sino talaga sa kanila yung culprit. At ngayon kailangang i-offline muna nila yung kanilang utak. Ito silang tatlo, nang sa ganun ay kapag in-upload nga nila yan sa Punk Records, hindi malaman ng suspect kung ano
eto nga pinag-uusapan nila at yung gagawin pa ng tatlo na nga na to. But then ay pagkatapos nga nito ay pagkalipas ng isang linggo ay dito na nga na-discover ngayon ni Pythagoras kung sino talaga yung suspect. At sabi niya nga dito, teka lang, hindi si Lilith yung may kasalanan, si York talaga, si York yung suspect, sabi niyang ganyan. So kaya nga eto nagugulat si Dr. Vegapunk, saka nga etong si Shaka. At dito na nga sinabi ngayon ni Pythagoras kung ano yung ginawa nga ni York. So sabi niya nga dito na peke pala yung mga memories na ina-upload ni York doon sa Punk Records. At pati na nga rin yung CCTV camera, yung mga data doon, yung mga video ganyan, lahat din yung tinampered nga neto ni York. So kaya nga dito, sabi ni Dr. Vegapunk, paano nagawa o bakit nga ginagawa to ni York? At sabi na nga dyan, sorry Lilith, sabi niya ganyan kasi pinagbintangan nila ayang si Lilith. But then, ay eto nga, salita pa etong si Shaka. Sabi niya nga rin dyan, nakakuha nga rin daw siya ng mga evidence na yung kanilang sea-beast weapon dyan ay dinedeploy din without authorization. So ibig sabihin si York ginagamit yung mga sea-beast weapon dyan. At eto, dagdag ni Pythagoras na meron nga rin daw siyang nakakuhang evidence na may jamming signal doon nga sa may puti na Dendenmushi. So dito sabi ngayon ni Dr. Vegapunk, okay sige, i-retrieve nila yung mga data na yan o yung audio doon sa puti na Dendenmushi. At din pagkatapos nga niyan ay ayan, kuha-kuha nila ngayon itong white na Dendenmushi at pinakinggan nila ngayon yung usapang nangyari dyan. At dito ay narinig nga nila na etong si York, sinusumbong pa na sila doon na sa may Marijoa sa mga 5 elders about sa kanilang research doon na sa may Void Century. So eto, sakit ng ulo ngayon dyan ni Dr. Vegapunk. Sabi niya nga dyan, wala na, sinumbong tayo dyan sa may Marijoa, sabi niyang ganyan. So kaya raw pala panayang punta sa kanila ng Cypherpole kasi nga sinumbong na sila neto ni York. But din ay pagkatapos nga nito ay dito na naalala ni Dr. Vegapunk yung nangyaring insidente dyan sa may Lelouch Kingdom, yung sa dinestroy na nga nila Imo Sama. At sabi ngayon ni Dr. Vegapunk na hindi talaga maganda yung kutob niya sa nangyaring to sa may Lelouch Kingdom. So kaya dito dali-dali inutusan niya itong si Pythagoras para i-monitor yung pagtaas nga o yung sea level. So dito para i-check kung tumaas na yung sea level. So dito biglang nagpanik itong si Shaka, sabi niya nga, hindi kaya may kinalaman dito yung nangyaring pagnakaw dyan sa portion ni Mother Flame. So eto, pikit si Dr. Vegapunk, sabay biglang sabi na sigurado siya na yung portion ng energy ni Mother Flame ay pinadala yan dun sa world government sa pamamagitan ng isa sa mga sea-beast weapon nila. At dito nga ngayon sabi ni Dr. Vegapunk na parang ang hirap na tanggapin ng deduction niya, pero sa tingin niya isa sa mga ancient weapon ay hawak na ng world government at ngayon kinakailangan nila yung energy ni Mother Flame para i-fuel dun sa ancient weapon na nga na yun. So dito talagang down na down ito si Dr. Vegapunk, sabay sabi nakasalanan niya talaga to kasi sino nga raw bang matino yung hahayaan lang yung kanyang greediness, tapos siya ay binuhay niya pa, ginawa niya pang tao yung greediness niya. But then pagkatapos nga nito ay biglang sabi ngayon nila Shaka na hindi kaya mas maganda kung dakpin kagad nga nila ayang si York. Pero sabi nga ni Dr. Vegapunk, kung nawala na, it's too late na kasi irrelevant na kung ano man yung motibo dito ni York. Pero ngayon lahat nga raw sila dito na may alam sa Void Century ay papatay na, tutugisin na ng world government. Pero syempre maliban dyan kay York kasi nga napatunayan na nga raw ni York na useful siya sa world government. Yun nga yung sa pamamagitan kasi nung pagbigay niya ng amount ng energy ni Mother Flame sa world government. So kaya ngayon ang magagawa na nga lang daw nito nila Dr. Vegapunk ay alamin kung ano yung motibo ng world government sa pagkuha dyan nga kay Mother Flame, sa energy ni Mother Flame, at malesen kung ano man yung damage na gagawin nila. But then ay dito, sabi nga ni Shaka na may panahon pa sila para tumakas. Pero sagot si Dr. Vegapunk, sabi niya nga dyan, okay sige, kumuha sila ng barko at isakay nga dun yung mga resident neto ng Egghead kasi nga sila ay pwede pang tumakas, magagawa pa nilang makaligtas dyan. Pero eto sila Dr. Vegapunk ay wala na talaga kasi nga kahit saan daw sila pumunta ay tutugisin lang naman sila, hahanapin sila ng world government, di sila makakatakas, sabi niyang ganyan. Pero ang tuloy pa nga ni Dr. Vegapunk na hindi nga mangyayari sa kanila yung katulad dun sa may Ohara kasi at least dito sa may Egghead ay meron nga rin silang means o may kakayanan sila para i-spread sa buong mundo yung kanilang mga salita. At eto nga sabi ngayon ni Dr. Vegapunk, kung mamamatay lang naman din siya ay sasagad-sagarin niya na, lulubos-lubusin niya na, sabi niyang ganyan. At din ay pagkatapos nito ay eto nga hingi ng sorry si Dr. Vegapunk dyan sa dalawa. Sabi niya nga dyan, pasensya na kasi nadamay niya pa etong dalawa. Pero eto sabi nga ni Pythagoras sa ni Vegapunk,
ni Vegapunk tuloy ni Shaka. Ano ba yung sinasabi nito ni Dr. Vegapunk? Parehas naman daw na Vegapunk din silang dalawa at yan nga rin daw talaga yung nasa isip nilang gawin. Yun nga yung i-spread nila yung kanilang salita dyan sa buong mundo. At then pagkatapos nga nito ay dito tanong naman ni Shaka, pero ano ba yung mapapala o yung magandang mangyayari kung mamatay man sila dyan? So ito sabi nga ni Dr. Vegapunk, good point. At eto nga, kailangan nilang i-safeguard o i-secure eto nga si Cloudloft na kung tawagin. So eto si Cloudloft, eto yung technology na nagke-create ng artificial na island cloud at magamit nga raw to ng humanity sa near future. Kasi di ba inaasahan nga na lulubog itong buong mundo kasi nga tataas yung sea level. But then pagkatapos nga nito ay dito na nga yung sa nakita na New York, eto si Dr. Vegapunk na ayun inaayos etong si Emmet. So sabi nga ni York dito, ano yung ginagawa ni Dr. Vegapunk? Kasagot etong si Dr. Vegapunk, sabi niya nga dyan, tinatry niya kasi na pakilusin ulit etong ang ancient robot na to sa pamagitan ng energy ni Mother Flame. Kasi kapag nagtagumpay sila ay malaking breakthrough ang araw yan. Kasi ibig sabihin nito ay nakuha na nila o nagawa na nila yung ideal na power source. So dito ay natutuwa etong si York, sabi niya nga dyan na sana nga ma-perfect na nila etong ang si Mother Flame. Pero eto sa loob-loob nga ni Dr. Vegapunk ay hindi nga, sana nga wag ma-perfect etong si Mother Flame kasi alam niya nagagamitin lang ng world government etong si Mother Flame sa hindi nga maganda. But then pagkatapos nito ay dito na nga nagsimulang mag-recording etong sila Dr. Vegapunk. At eto sabi ngayon ni Shaka, okay sige magsimula ka na magsalita. At eto ngayon salita na si Dr. Vegapunk. So dito ay isiniwalat na nga ni Dr. Vegapunk yung nalalaman niya patungkol dyan na sa world government at dun nga sa Void Century. At dito nila ginagawa yan sa loob nga ni Emmet. At then ay pagkatapos nga sa recording nito nila Dr. Vegapunk ay dito na nga ulit nagsama-sama etong tatlo at higa sila dyan. So dito na nga yung time na kung saan buburahin na nila yung kanilang memories. Kasi nga sabi ni Dr. Vegapunk dito, para masigurado nga na walang makakaalam patungkol sa plano nila na to, na mas mainam na burahin nila yung kanilang memories patungkol dito. So ito nga yung saan nangyari sa buong 2 weeks. At dito ngayon salita si Shaka, sabi niya nga dyan na magsasuffer na naman sila sa mga bombshells na yan dito nga sa mga naalaman nila sa loob ng 2 weeks. Pero eto nga si Dr. Vegapunk tuloy niya na oo nga, mararamdaman ulit nila yung takot sa buhay nila kasi alam nila maalaman ulit nila na papatayin sila ng world government. Pero ang tuloy ni Dr. Vegapunk, kahit na ganun ay nakagawa naman sila ng countermeasure kaya wala silang dapat alalahanin dahil ang victory o ang tagumpay ay nasa kanila pa rin, sabi niyang ganyan. At then pagkatapos nga nito ay dito na nga tuluyang binura nila Dr. Vegapunk yung kanilang memories dun nga sa nangyaring 2 weeks. At after nyan ay dito ngayon gising na etong sila Dr. Vegapunk. At sa pagkakagising nila ay dito na nakita ni Dr. Vegapunk etong note na to. So dito sabi nga ni Dr. Vegapunk, teka lang, sulat kamay ko to At ngayon ang nakalagay nga sa note na to na baka nga magulat etong tatlo na to, maramdaman nila na may something missing dyan sa memories nila. Pero wag mag-alala itong sila Dr. Vegapunk kasi nga kusang loob nila ginawa yan na burahin talaga yung memories nila sa nangyari nga doon sa loob ng 2 weeks. Pero dahil dito, kaya ang araw sa mga susunod na araw ay magugulat etong sila Dr. Vegapunk sa mga mangyayari. Pero kahit ganun pa man rin ay wag daw matakot o mangamba etong sila Dr. Vegapunk kasi nakagawa na nga raw sila ng pang countermeasure. At ang kailangan gawin na lang neto nila Dr. Vegapunk ay maniwala sa sarili niya at mamatay. So kaya nga dito ay nagugulat, parang natatakot pa etong sila Dr. Vegapunk sa mga nababasa nila. At sabi nga ni Dr. Vegapunk dito, teka talaga bang sa akin galing to? Sinasabi yung sarili ko na mamatay ako, sabi ng ganyan. But then ay pagkatapos nga nito ay balik na nga yan dito sa kung saan yung sa time na ginigera na ng Marines etong Egghead. At eto nga yung sa time na napupuntahan na nila Dr. Vegapunk kayang si Bonnie. So pababa sila dyan nga sa may ulap at nakasakay sila dyan kay Vegapunk 8. Ay Vegapunk 8 pala, sorry. Pero eto sabi nga ni Dr. Vegapunk na once na ma-rescue na nila ay ang si Bonnie, sa tingin niya ang magandang gawin ay mag-stay put na lang siya. Pero ito nga sagot si Sanji, sabi niya nga hindi pwede yun kasi nga ikamamatay ni Dr. Vegapunk yung pinaplano niya yung mag-stay put lang siya. Pero ito nga sagot si Dr. Vegapunk, sabi niya na hindi na siya kailangang iligtas pa ng Straw Hat Pirates, hayaan na lang siyang mamatay kasi nga pakiramdam niya kapag namatay siya ay may importanteng mangyayari. Pero ito sa loob-loob ni Sanji, hindi nga pwede yan kasi hindi naman nila hahayaan nauupo lang sila tapos pabayaang mamatay. Ito si Dr. Vegapunk dyan. But then pagkatapos nga nito ay eto nga
back to present. At eto nga, nagsi-celebrate na etong mga higante natin kasama etong sila Luffy dyan. So parang si Usopp pa yung naunguna dito. Sabi niya nga, sa wakas makakapunta na siya dun sa kanyang dreamland sa may Elbaf. Habang etong si Luffy, sabi niya nga dyan, huwag muna mag-celebrate etong mga to kasi nga di pa siya makagalaw. Pero yun nga, ang final message ngayon ni Dr. Vegapunk dyan kay Sanji, na sana ang gusto niya nga mangyari, etong grupo ng Straw Hat Pirates natin, sila yung maka-acquire dyan na sa treasure na One Piece. At din ay pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito lang itong full colored ni chapter 1123 natin. At ayan ay kapag luobas naman na itong si spoiler yung mga info papatungkol kay chapter 1124 ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun na naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pa nakalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit